So now guys, andito na tayo sa Alnada Street. Ito nga pala yung metro station ng Alnada. Kung makikita nyo yung parang tulay na yan, yan yung daan ng Dubai Metro, Dubai Metro train. So malapit lang sa bahay yung Dubai Metro train kung magkukommute ako. Pagbaba ko ng Dubai Metro Station, mayroon ng bus sa baba diretso sa halos tapat ng building namin. May mga code yan yung mga Dubai bus dito. May mga numbers or letters para isi-search mo rin kung saan ang ruta nila. Katulad ng bus na papunta sa bahay, F21. Sa Dubai RTA, yung mga codes ng bus F21, 22, X23, pwede mo lang i-google kung saan ang ruta nila. Makikita rin dun yung mga bus stops. So hindi ka maliligaw. Mababait din naman yung mga bus drivers dito. So kung may tanong ka, sasagutin naman nila. Meron ka rin makikita mga Filipino bus drivers dito. Magagaling silang drivers. Ayan, yung next na Dubai Metro train station na nakikita nyo, yan yung Stadium Metro Station. Katabi niyan yung Lulu Hypermarket. Sa Lulu Hypermarket kami madalas din namimili ng groceries kasi madalas mayroong sale. Maganda nga mabili dyan kung magpapadala ng balikbayan box. Yung mga sabon, mga gamit sa bahay, mga pagkain, biscuits, chocolates, mga powdered drinks. Maraming pwedeng maraming magagandang items na pwedeng ipadala sa balikbayan box na naka-sale. Murang-mura, lalo na kapag may mga events or important dates, lalo na kapag Ramadan, Christmas holidays, and more. Asahan mo, traffic ang paligid kasi maraming namimili sa sales nila. Ayan sa tabi ko yung Dubai bus. Pag pinapaayos ko yung sasakyan, dyan ako sa Dubai bus sumasakay. Kasi malapit sa apartment namin yung bus stop, diretso na sa Dubai Metro Station. Minsan, nakaka-experience din ako ng mga kamote riders. Hindi pala riders, kamote drivers. Minsan marami ako nakakasabay na mayayabang, bully sa daan. Karamihan sa kanila yung mga naka-sports car or yung naka-SUV 4x4. Minsan nga naka-stop ako kasi pedestrian lane, may mga taong dumadaan. Pero yung sa likod kong SUV, putpot ng putpot. Ang init ng ulo. Nakikita naman niyang pedestrian yun eh. Minsan sa gabi naman, ganun din. Sa pedestrian lane, kapag nakahinto ako, busina siya ng busina. Pipitikan pa ako ng high beam. Kaya kung mainit ang ulo mo sa daan, nako, road
road rage na yan. Iniiwasan ko yan. Pero overall, mas disiplinado ang mga drivers dito sa Dubai kasi iniiwasan yung napakalaking penalties sa daan. Masakit talaga sa bulsa. Siguro one day gagawa ako ng vlog tungkol sa mga traffic fines and penalties dito sa Dubai for awareness. Medyo matraffic ng konti sa harap kung mapapansin nyo. Pahinto-hinto tayo, saka mabagal lang ang takbo natin. Naku, may nagkabanggaan pa. Ayun o, motorcycle rider at kotse. Kaya doble ingat talaga. Minsan kahit anong ingat mo sa daan, kung may makasabay kang reckless drivers, ayun, aksidente pa rin. Pero minsan di naman sinasadya. So in times na aksidente, dapat kalmado lang. Dapat intindihin yung situation, ba't nangyari yun. I-report or tumawag sa authority. Pag-usapan na maayos. Na-experience ko na dati yung ma-aksidente sa daan eh. Nagkasagian kami. Kabayan din siya. Mahinahon naman, kalmado. Nakapag-usap kami, nakapag-report na maayos. Ang maganda kasi dito sa Dubai, napakaganda ng insurance. Isang report mo lang, ayun, they will do their task para ayusin yung sasakyan mo. It's summer here in Dubai. Ang outside temperature based dito sa sasakyan is 35 degrees Celsius. Mas iinit pa to pagdating ng July. I think yung pinakamainit na panahon dito is yung month of August kasi umaabot siya ng 40 plus to 50. So right now, andito ako sa Doha Road. Ilang lanes yung mga daan dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 straight, then 2 lanes yung papunta sa kanan. Madalas traffic na traffic dito kapag oras na ng pasukan ng mga bata. Ang dami dito mga school bus kasi dito sa Al-Nada 2 area, marami dito mga schools. So traffic dito sa early morning, sa pasukan sa school, sasabay pa yung mga pumapasok sa office. Pero sanayan na lang.